Hindi na kayo nagtatanong-tanong. Okay, welcome back po sa Kwentong Disyerto. Paano nga ba tayo tunay na makakapagbahagi ng ating mga finances when it comes to our extended families? Alamin nga natin ang mga sikreto on how to truly share your blessings. Kasama ang ating resident financial expert mula sa Colayco Foundation for Education at KSK Co-op na si Mr. Armand Benco. Sir Armand, welcome back. Yes, at magandang araw sa lahat ng ating kababayan sa gitna sila. Okay, napag-usapan din lang natin yung sharing. Ano nga ba talagang pwede nating i-share, lalo na sa mga OFWs na nandun na they earn X amount? Would you say na merong clear-cut na X percentage na pwede para sa outside of the family? Okay, una, huwag sanang kalimutan ng mga tao, mga OFW or tayo dito, na meron tayong mga iba't ibang pwedeng ibahagi, hindi lang ang pera. We can share time, our energy, and of course yung pera. Yung time kasi pag minsan nakala natin dahil nasa ibang bansa tayo ay magkukulang na tayo sa pagbabahagi ng ating oras. Yung alam naman natin because of technology we can share our may Facebook na, may Facebook na, chatting, internet, all that we can share and demonstrating that our time is precious na binabahagi natin. Pag sinabing bahagi, part, so hindi naman lahat ng oras natin, hindi lahat ng energy natin, lalo na hindi lahat ng pera natin, kaya nga binabahagi. Kaya so, mas maganda yung oras, lakas, energy, at pera. Yan ang nakikinig. Isang pera. Pera. Akala kasi ng iba, I can only take care and share sa family ko pera. Sinabi na natin dito, pera, kita, yaman, magkakaiba yon. Pero akala nila basta nagpadala na ng pera, okay na. Yung time, yung energy. Ano yung sabihin ng energy? Meron na isang OFW na hindi dito sa Middle East, nag-share sa atin. Siya gumagawa ng mga project ng mga anak niya. Wow! In the Middle East? In Middle OFW siya sa ibang bansa kasi yung mga project, kinari pa research. Because of technology, siya pa rin yung nakakagawa. Nakakapag-tutor pa rin siya somehow. And sharing your energy dahil lalo niya nasa gitna silangan sila umaga ngayon, hapon dito. Pagdating ng because of time difference, the migrant worker will exert energy dahil gigising na maaga or matutulog ng late para lang makipag-ugnayan sa kanilang mahal sa buhay. Armand, nandun tayo sa usaping pera. Very sensitive ito palagi. Ano ba ang parameters natin na dapat pagkatandaan kapag tayo ay gustong mag-share o mamahagi sa ating pamilya? Una, maganda yung sinabi ng mga una nating guest. Sa pamilya, the husband and wife and even with the kids, ang unang-unang kailangan nilang gawin is agree what to share and why you are sharing. Yung dahilan kung bakit kayo nagbabahagi, lalo na tungkol sa pera at kung kailan. Pangalawa, set limits. Kanina meron yung emotional boundary, lalo na financial boundary because we all know yung pera, financial resources are hindi infinite, finite siya. Hindi siya galing sa balong malalim. So, set limits and stick to the limits. Kasi pag minsan nag-agree nga, yan lang ang limit ng pag itutulong natin pero patago, you don't stick to it. Lastly, ang reminder natin lalo na kung tungkol sa pera or financial resources, share only if it can transform, not just provide. Ano ibig sabihin nun? Yung mayroong makakapagbago talaga sa buhay nila. For example, kung hihingan sila, lalambingin sila for a birthday party, for a new gadget or new apparel, kung hindi man makakapag-transform ng buhay nila for the better, pwedeng ipagpaliban or totally hindi ibigay. We share, we help to help in the transformation for the betterment of our angkan and eventually our race. Paano yung kunwari tutulong ka sa, dapat bang tulungan yung isang, kumbaga tambay lang? Dapat bang tulungan yon o paano mo tuturuan? Anong gagawin mo? As far as financial resources are concerned, kung tatanungin kung kailangan tulungan yung tambay para sa kanyang pang-araw-araw, definitely not. Siguro tutulungan siya para makapag-aral, tuturuan siya. Hindi siya tulungan para magka-negosyo. Because tumambay nga eh. The mere fact that the individual that you want to help and help transform for the better is not making his or her own initiative. Alam niyo yung pagtulong, ano yan eh, hindi yan karapatan na Bernadette, kamag-anak kita, kailangan tulungan mo ako. It's a privilege. It's a privilege, hindi siya karapatan. Okay. Not because of accident of birth, magka-apelido tayo, magkadugo tayo, may karapatan
na ako humingi sa kapatid ko na nasa ibang bansa. It's not. It's something that is given. Meaning, it's a privilege, not a right na kailangan kayong tulungan. Or kayo rin, nandyan sa ibang bansa, na obligasyon nyo. Meron ako nabasa, maikli lang, na article, Unselfish Trap. I-google nyo po yun sa internet, Unselfish Trap, kung bakit ang tao, hindi lang ang Pilipino, hindi lang ang OFW, bakit siya parang na-guilty kapag, kapag hindi siya nakatulong. At sinasabi doon na kaya ka tumutulong actually kasi selfish ka. Gusto mong maramdaman yung control, yung gratitude, and yung love na ibibigay sa iyo kung vanity, bibigyan. no? May May meron kang gusto kaya ka Personal tumutulong. satisfaction. So, be careful na mag-fall kayo sa unselfish trap. I-google nyo lang po yun. Unselfish, UN, ha? UN, unselfish trap. Alright. Anyway, sa puntong ito, meron ata mga katanungan para kay Sir Arman. Next time na lang. Next time na lang. So, Thank you very bagong much. ano yan, bagong anyo ng segment natin na meron sila mga tanong diretso na na-record Para na natin. sa'yo. Para sa iyo. Pero yung mga gusto magtanong sa'yo, paano ka marireach? Yes, pwedeng silang pumunta sa website namin sa www.kskcoop.com. Wala po kaming email na hindi sinasagot. Lalo na galing sa Alright. gitna silangan. Ayos. Ayos. Very good. Thank you so much. At Happy Father's Day. Thank you very much and happy Father's Day to everyone. Alright. So,